puso at isip upang maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Ito ay sa masinsinang pagdarasal natin, sa masigasig na paglilingkod sa ating kapwa o sa iba pang mga paraan. Tularan nawa natin ang mga tapat na alagad sa Ebanghelyo na nananatiling gising sa paghihintay sa kanilang amin. Maging masigasig nawa ang ating paghihintay sa Diyos ng kaluwalhatian at kaligtasan. Bilang pangangalaban natin sa buwan, nagsitayo po. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang makaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad na lubos. Sinulog tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Nakaluklog ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at pagkubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas loob ka namin tinatawagan sa ngalan mo, Ama namin banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming pinupukpok upang sa lupain ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo
Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsubo ang lahat ng pagkakahayag ng silang ito. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa aklat ng karunungan ang gabi bago pinalaya at ng Diyos ang Israel sa Egypto. Nang naghintay ang sambayan ng Israel at naghanda sa pagpapalaya sa kanila ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Sa ganitong paghahanda natin dapat hintayin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Makinig po tayo sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang nangyayari sa gawing yaon ay pinagpauna mong sabihin sa aming mga naninod, upang magalak sila sa kagalapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at paparusahan ang kanilang mga kaaway. Ang parang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo rin ginamit na pagtawad sa amin, upang paghibahagian mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayan ito, lihim na naghahapon. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y tinawid na nila ang matatandang awit na ito ng papuri, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang pinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang pinupul sa bansang hirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayo'y masunurin, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansa ang poon ng Diyos. Mapalad ang bayan Kanyang pinukod. Mapalad ang pinupul sa bansang hirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig at hinakalina. Hindi pabayaang sila'y mamatay. Kahit magtagutok, sila'y binubuhay. Mapalad ang pinupul sa bansang hirang ng Diyos. Ang ating pag-asa nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulog. Ipagkaloob mo na aming makamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa'yo'y nasasalit. Mapalad ang pinupul sa bansang hirang ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, pananampalataya ang susi ng pangkipag-ugnayan natin sa Diyos. Simula lahat sa sulat sa mga Hebreo, ang tungkol kay Abraham at iba pang mga lunong pinalinga ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Makinig po tayo sa ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pagkalat kung nagtitiwala tayo tumilan ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na natin na at pinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pumalima si Abraham nang siya'y mapitahin ng Diyos sa lupang sinahako sa Kanya. At pumayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nalirahan bilang tuluhan sa lupang pinahako sa kanyang Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni Isaac at Jacob na kapwa tumatangkap ng gayon pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niya, maitatag ang lungsod na ang nagdano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang lahat. Kaya sa taong may tutuloy na halos pakita, ay nagmula ang isang lahi
Salamat sa Diyos. Huwag si tayo po mga. Tayo ay laging magtanong sapagkat hindi natin sagot ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot ng tingkawan, sapagkat ipinalulugod ng iyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagpili ninyo ang iyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga liputan hindi naluluma at mag-umpong ng kayamanan sa langit na hindi nakukulang, sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tangga. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang iyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay maminsanagan ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulungin sila sa hapag at paglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maraming nilang sila'y handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan niyo ito, kung alam lang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pamamaya ang pasukin ang kanyang bahay. Kayo man ay dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talikhanin ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan ito upang magbigay ng ibang mga alipin ng kanilang pagkain at karampatang panahon? Mapalad ang mga alipin yun kapag tinanong siyang gumagawa ng kayong pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ali-alian ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng alipin yun, matatagalan pa bago magbalik ang ating Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong ligpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng Panginoon ngunit hindi naghanda isumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat ng pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan sa maraming bagay ay pananalutin sa lalong maraming bagay. Ang magiging salita ng Panginoon.
Pinupunan ka namin, Panginoon Jesus. Magsipo. Mga kapatid kay Kristo, sinasabi sa atin sa pasimula ng Ebanghelyo, huwag kayong matakot sapagkat pinalulugod ng iyong Ama na ibigay sa iyo ang kaharian. Ibibigay sa atin ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, ibibigay sa atin ang kaligtasan natin. Ang tanong pa lang natin na hindi lamang yung paano natin makukuha yung kaharian ng langit, hindi paano tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon para ibigay sa atin lubusan ang kaharian ng Diyos. Ano ang disposisyon ng ating puso para ibigay sa atin ng Panginoon ang kaharian ng Diyos? Ito po ang pagnilayan natin ang tanong na ito. Ano ang dapat mayroon sa atin para pag makita ito ng Diyos, ibibigay sa atin? Di ba kapag ka mayroong ipagkakasiwala sa iyo ng iyong kapwa, titignan niya ka muna, ikaw ba ang karapat-dapat? Ikaw ba ay mapagkakatiwalaan? Ikaw ba ay mayroong responsibilidad? Responsable ka bang tao? Ikaw ba ay mayroong pagbibigay ng salita mo at nakikita mo yan ang gagawin mo ang mga salita? Kung mayroon ka na, ibibigay nga sa iyo ang kaharian ng Diyos. Ibibigay sa inyo ang kaligtasan na daladala niya para sa atin. Kaya nga, may dalawa tayong sagot sa pag-ibigay nito. Ang unang sagot ay, kaya ba natin bumitaw sa mga bagay na lumilipas? Kaya ba natin tanggapin ang bigay na mas mabuti ang Diyos? At ang pangalawang kasagutan, kaya ba natin panagutin ang ating sarili? Responsable ba tayo sa biyaya na binibigay? Mayroon ba tayo accountability sa mga biyaya na tatanggap natin sa Diyos? So una, yung bang kaya ba natin bitawan ang mga bagay-bagay na lumilipas lamang para tanggapin natin ang biyaya pangmakagalan ng ating Panginoon. Ganito po kasi yan. Kung minsan kasi, tayo ay mayroon ng mga bagay-bagay na pinahahalagahan. Ano yung pinahahalagahan mo? Ito yung hawak mo na. Pag ikaw ay marami ng hawak-hawak sa iyong kamay, ikaw ba'y makakatanggap pa ng ibang biyaya? Pag ikaw ay puno na, at mayroon nagbibigay sa iyo, ano ang pwede mong gawin? Pwede mo ba bitawan yung iba para makatanggap ka ng mas mabuti? Kung ikaw ay kaya mo yan, ay mayroon kang kakayahan at tumanggap ng mga bagay na mabuti mula sa Diyos. Ito yung kaharian ng Diyos at kaligtasan ng Diyos. Ganito po yan sa aking pagpapaliwanag ay naalaala ko yung pangyayari nung ako ay bata pa. Nung bata pa ako ay nagpupunta pagka summer vacation dahil sa mainit panahon. No, yun naman ang panahon na maraming mga bunga. Ang isang gusto ko ay yung bunga ng mangga. Meron po kami doon sa mga pinsan ko, mayroon sila mga ilang puno ng mangga. Na taon-taon nagpunta kumukuha kami ng mga bunga nito at yung mga manibalang talaga namang napakasarap po yung mangga. Ngayon, nang pumunta po ako, wala naman yung mga pinsan ko, nang pumunta ako doon sa mga puno ng mangga, wala. Ako makita maaabot na maliit kong sungkit.
napakataas na pala yung mga mangga. At medyo hindi pag-aano yung mga nandudol, hindi pag-aano masarap, sabi ko. Nang lumingan niya ako, meron ako nakitang puno ng makopa. Naku, parang ang ganda-gandang tignan. Red na yung mga makopa. Pero pag naglunin mo yung makopa, ay parang kapas-kapas lang na may konting lasa lang ng konti. Ang ganda lang tignan, pero hindi naman masarap ang makopa, di ba? Pero wala na akong magawa kasi yun lang ang prutas na tudod. Alam mo, uuwi ako na wala akong dala para sa bahay. Kaya nga, ginawa ko, ay, inakyat ko sa makopa. Ayan, kinuha ko na yung mga makukuha ko makopa na lagay ko sa bulsa ko dito, bulsa ko dyan. Tapos yung t-shirt ko, pinulo ko pa yung loob na ng makopa. Ginagawa din yan ng bata kayo, di ba? Tapos, nang paglabas ko, namit ko yung caretaker doon sa lugar na yun. Ikilala naman ako, oh, ano yung dala-dala mo? Makopa. Siya may dala-dala ng mga mangga. Yun pa naman ang gusto ko yung mga mangga. Sabi niya sa akin, oh ano, gusto mo? Sabi niya sa akin, siyempre gusto ko, pero puno-una yung bulsa ko dito, bulsa ko dyan, bulsa pa sa likod, pati yung dito sa aking lalo ng t-shirt ko, puno na rin. Para makatanggap ako, ano ang dapat kong gawin? Ha? Ano ang pwede kong gawin para makatanggap ako? Ala, sige, kukunin ko lang ba? Sige, gusto, gano'n ko ba? Mayroon ba ako mapupuno pag gano'n? Kailangan iwanan ko, alisin ko yung laman ng bulsa ko para mayroon akong makuhang mangga na gusto ko. Ganyan po ang pagnagbibigay ang Diyos. Kung minsan, puno na ang kamay natin, puno na ang bulsa natin sa blessing na gusto niyang ibigay. Hindi dahil sa hindi maganda yung mayroon ka. Yung mayroon ka, maganda rin yung kailangan kumpara sa blessing na ibibigay sa iyo ng Diyos. Diba, hamak na mas maganda ang ibibigay ng Diyos na kaharian ng Diyos ang iyong kaligtasan. Kaya nga, ang sabi natin, makakatanggap ka kung kaya mo bumitaw sa mga bagay na mayroon ka. Ayan. Kung ang mga bagay na mayroon ka, alam mo, hindi naman masyadong importante yun. Mas importante yung ibibigay ng Diyos sa inyo, nakahanda kang alisin yan para tanggapin ang biyaya ng kaharian ng Diyos. Malinaw po, di ba? Kaya nga ang tanong sa atin ngayon, nakahanda ba kayong bumitaw sa mga bagay na mayroon kayo para makalis ninyo ang blessing ng Panginoon? Kaya nga, sa ating pagkakasin sa ating sarili, ano yung mga bagay na may hirap natin iwanan sa ating buhay? Para bagang yung kayamanan na lumilipas, panandalian lang yan, mawawala din yan. Kumpara sa biyaya na ibibigay sa iyo ng Diyos na buhay na walang makakawin. Diba na pag nilayan natin ng nakaraang linggo, aanin mo ang lahat ng yaman. Kung ngayon pala may gabi ay mamamatay ka na, aanin mo lahat ng yaman na pinagpaguran mo, hindi mo na madadala. Pero nag-ipon ka ba ng kayamanan sa langit? Kaya nga, nakahanda ngayon, iwanan ang ito. At pahalagahan yung mga bagay na makalangit. Halimbawa po, ganito po. Kung kayo ay nagtatrabaho, sasabihin ko kasi, nagtatrabaho ako ng gusto kasi para sa kinabukasan ng mga anak ko. At kung ikaw naman ay trabaho na ng trabaho, nawalan ka na ng panahon para
kausapin man lang ang anak mo. Nawalan ka na ng panahon para pumunta ka man lang sa mga meeting na required sa mga anak mo. Trabaho ka na ng trabaho, wala ka ng panahon para man lamang i-check yung assignment ng mga anak mo. Trabaho ka na ng trabaho, wala kang panahon para makipaglaro sa mga anak mo. Hindi mo mapapansin. Kung ayaw mong bitawan yung mga puros trabaho ka ng trabaho, wala kang panahon sa mga anak mo, ayaw mong bitawan yun kasi sabi pa sa kinabukasan ng anak ko, ganun pa man, sinisira mo na ang kinabukasan ng anak mo. Ang mas mahalaga ay yung panahon mo na ibibigay mo sa mga anak mo. Yan, kung minsan, sasabihin natin para napakadali, iwanan ko yan. Pero kung minsan ang hirap iwanan yung mga alam natin na gusto namin na mahalaga para sa ating pamilya. Pero kung minsan sa ginagawa natin, hindi tayo natin kaya pawala ang mga gusto natin sa buhay. Ang nawawala sa atin ay ang kinabukasan ng mga anak. Alam po ninyo, yung pera na ginagastos natin para sa ating mga anak ay kasing halaga rin ng panahon na ibibigay natin sa ating mga anak. Alam niyo kung pag-uusap-usap kayo, pag lumaki na kayo, medyo tumanda na, pag-usap-usapan ninyo yung mga pangyayari sa inyong pamilya nung bata kayo, ang mas mahalaga sa inyo ay hindi yung marami kayong pera ng araw, hindi nyo pinag-uusapan na. Ang pinag-uusapan ninyo, masaya pa kayo, nakapiling ang mga nanay at tatay mo ng araw. Yung panahon na inilalagi ninyo sa inyong pamilya, yan po ang napakahalaga. At ibibigay sa inyo ng Diyos ang kaligayahan at kalagahan nito kung nakahanda kayong bumitaw sa mga bagay na lumilipas dito sa mundo. Kaya nga po ang tanong, nakahanda ba kayo tumanggap ng blessing na nagmumula sa Panginoon? Ibig sabihin, nakahanda ba kayo bumitaw sa mga bagay na pinagkakawasan ninyo ngayon? Ang pangalawang kasagutan po sa tanong na ano yung dapat na mayroon tayo para matanggap natin ang kaharian dito ng Diyos. Ang pangalawang sagot dito ay mayroon ba tayong pananagutan, responsibility, at mayroon ba tayong accountability, na tayo ay hindi lubusang may-ari ng mga bagay na blessings natin. Ito ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. At magsusulit tayo sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Magsusulit tayo. Binigyan kita ng isang bagay. Ano ang ginawa natin sa mga bagay na ito? Halimbawa po, binigyan ka ng mabuting buhay. Ikaw ay malusog. Nang pinanganak ka, ikaw ay malusog na malusog. At lumaki ka ng maayos. Pero, ano ang ginagawa mo sa kalusugan na mayroon ka? Kung ikaw ay naglalasing palagi, o kung ikaw ay kain ng kain na lamang ng kahit na ano, inaano mo ang sarili mo. Kung ikaw ay nalululong sa mga bisyo at wala kang ibang pinakikinggan kung hindi yung gusto mo lamang, ano ang mangyayari sa iyong katawan? Mawawala din ang kalusugan ng iba. Pinawaldas natin ang kalusugan na ito kapag hindi tayo responsible at hindi tayo accountable sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ganun din po ang ating kapaligiran. Minsan, dadaan ako sa isang ilog, sabi ng isang nanay ay nung bata ako, dyan kami naliligo, dyan kami naglalaba,
Diyan kami nangingisda. Tinignan ko yung ilog. Ang itim-itim na yung tubig. Anong nangyari sa ating kapaligiran? Ipinagkatiwala ito sa atin ng Diyos. Bakit wala na lamang kahit na mag-ayos ng ating paligid? Hinahayaan na lang natin, tapon tayo ng basura dyan, tapon ng basura, pagkatapos sasabihin mo, ang dumi-dumi na ng ilog natin. Tayo ang nagtatapon ng mga basura natin. Hindi natin nililinis ang mga ating paligid. Hindi tayo nagtatapon sa tapunan ng ating mga basura. Gusto lamang natin, kung walang basura yung bahay natin, tapon natin lahat sa ilog, kung hindi man sa bakuran ng kapitbahay. Alam niyo, sabi ni Pope Francis, kanyang encyclical na Laudato Si, kung hindi po tayo marunong mag-alaga sa ating kapaligiran, that is an intergenerational injustice. Kawalan ng justisya po yan sa next generation. May makikita pa kaya silang malinis na ilog sa susunod na generation? O wala na? May makikita pa bala silang mabuti mga isda sa ating mga ilog? O wala na? Injustice po yan sa next generation. Kasalanan po natin na hindi na makikita ng next generation ang mga bagay na napakaganda sana para sa atin. Kaya po, kung wala tayong responsibility, wala tayong accountability sa mga bagay na ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos, ibibigay kaya sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya po, napakaganda pong paalaala sa atin na ang kaharian ng Diyos ay bigay sa atin ng Diyos, regalo sa atin ng Diyos. Kaya nga po, kailangan tanggapin natin, matatanggap natin kung nakada tayong iwanan din mga bagay na hindi gaano mahalaga para matanggap natin ang biyaya ng Diyos. Matatanggap natin lubusan ng biyaya ng Diyos kung mayroon tayong responsibility at accountability sa mga biyaya ng Panginoon. Maging buhay man natin, maging kapaligiran natin, ano pa kaya yung mga talino at mga kakayahan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, pag-uwi po natin, pag-isipan po sa mabuti. Paano po matatanggap ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon? Meron ba tayong pwedeng gawin sa ating disposisyon para matanggap natin ng lubusan ang biyaya ito ng Diyos? Kaya na, mga kapatid, huwag natin magpansin ang panawagan ito ng Panginoon. Pag-uwi natin para man lamang sa ating kalusugan. Halimbawa, kayo ay maglinis ng bahay, maglinis ng bakuran. Ngayon, di ba, mayroong dengue alert na ibigay na sa atin. Ano man lamang na linisan natin ng maayos yung bakuran natin para hindi mamahay doon ang mga labok na nagdadala ng virus ng dengue. Alisin yung mga lata na naglalaman na ng matubig-tubig ulan dyan. Itaog ninyo kaya. O kaya, ibaon na ang mga lata na yun. Alisin yun, linisin ang paligid para hindi nagtutumpok ang mga dumi doon na kung saan doon nagkukumpulan ang mga labok at mga lakaw. Bigyan natin ng atensyon ang ating paligid. Mayroon tayong responsibilidad para sa ating sarili at para sa ating kapwa upang sa ganon ang biyaya ng kaharian na gustong ibigay sa atin ng Panginoon ay matatanggap natin ng lubusan sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid,
gawin natin ang pwede natin magawa upang sa ganon, makakamit din natin ang biyaya ng pagliligtas ng Panginoon sapagkat ito ang gusto ibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Naway makamtan natin ang biyaya ito sapagkat ito ay napakahalagang bagay. Ang August 11 po ay kapistahan din ni Santa Clara. Ninong Pino. Alam niyo yung kanta? Santa Clara, Ninong Pino. Yung mga walang anak, nagsasayaw po sila sa ibando. Totoo po yan. May mga kilala at mga kaibigan ako na hindi na sila nagkaroon ng mga anak. Nagsayaw. 1, 2, 3 taon nagkaroon din ng mga anak. Kaya po, yun. Kasi sa kanilang buhay, naninibabaw, pwede silang iwanan ang mga bagay na lumilipas. Ngunit may pagtanggap naman sa mga bagay na pamamahin na nagmumula sa Panginoon. Ito ngayon na po tayo'y pahiyag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Marilang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakos sa krus na matay inilibing, nanaos sa kanaroroonan ng mga yumawa, nang may 3 araw na buhay na mabuti, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmula para dito at hukom sa mabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ni Jesus, binirang tayo ng Diyos Ama bilang tagapangalaga ng kanyang sambayanan. Manatili nawa tayong gising at tapat. Pati ang ating mga pagkukulang, ating idalangin sa Diyos Ama. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, hindi mo kami. Maging masigasig nawa ang buong sambayanan ng Diyos sa pagpapalalim ng pananampalataya upang mas maging makatotohanan at ganapang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paglingkuran nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang sambayanan ng may karunungan, kahinahunan, at kasipagan sa lahat ng oras at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Dumami nawa ang mga propeta at tagapagpatotoo na nagbibigay sigla at pag-asang magkakaroon ng magandang bukas, mga talungang pamayanan at matatag na kapatiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging handa nawa palagi ang bawat isa sa atin sa pag-aaruga sa mga may sakit, mga binabayaan, mga naghihigahos, mga nagugutom at mga biktima ng kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon ni na Fiore Isa Angela Barrera, Shane Angeli Magay, Ruel C. Barrera, Laarne Martinez, Wilma Magay, Reynaldo Canday Family, Rego Canday Family, Rodal Canday Family, Arvin Rolle Antipolo, Father Agelico Orbos, Father Felix Labios, Father Rodel San Juan, Pope Francis, Father Cancel Bahe, Father Emmanuel Jose Montes, Father Ernesto Raimundo, at Father Danilo Lopez. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa biyaya ng buhay ni Raul Macalino, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. At para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Ponciano Leonila Jesus, Rolando Canda, Renato Hulinda, Roderick Angela de la Cruz, Dionisio Barrero Sr., Mary Ann Pebre, Wilfredo Barrera, Saturnina Domingo,
Inay Sardinia at Rogelio Hernandez. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo ang iyong Santa Iglesia upang sa aming paghahanda sa iyong muling pagbabalik, maging mulat kami sa iyong katotohanan at pag-ibig sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pagsisit tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggap ang luwa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapatihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Panginoon. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami ay iyong ibinukod upang iyong maisangkop sa kadakilaan ng lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng lalaki ang langit at lupa, sana, o sana, sa kaitaasan, pinagparang narito sa ngalan ng Panginoon, o sana, sa kaitaasan.
pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Amang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, kaysa ni Santa Clara at nananguhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagliwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ngayon ay magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama.
kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nagtitiisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ko marapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin mo.
Isidro. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piling na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat sa inyong pagdalo. Salamat tayo may araw na. Ilang araw ng ulan tayo. Makapagpatuyo na raw ng mga labahin ng mga nanay. Okay. Salamat yan sa Panginoon. Okay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo na ating mga pangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa ating puso at diwa ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.